pagsubok sa mikropono. Tatlo, dalawa, isa, pagsubok sa mikropono. Magandang hapon, Marianistas! Ako nga pala si Aidan Gonzales Ako naman, si Lorraine Sigan. at kami ang inyong Masters of Ceremony ngayong event. Siyempre, bago tayo magsimula, palakpakan muna natin ang mga nag-perform ngayong araw. Kung saan ang kagaling, nag-effort talagang lahat, simula sa placards, sa performance, sa talumpati, talagang pinag-effortan din ang lahat. Tama ka dyan, Ivan. Makikita talaga natin na ang mga Marianistas ay puno ng mga talento. At higit sa lahat, mulat sa mga isyu na nangyayari sa ating bansa. Speaking of mulat, talagang gusto ko pasalamatan ang ating mga guro dahil isa sila sa mga talagang binuksan ang ating mga mata sa totoong nangyayari sa ating bansa. Kung wala sila, talagang may mga taong wala pa rin pakialam sa mga issue na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Totoo yan. At ang mga guru talaga, sila talaga yung mga matatapang at talagang may paninindigan. Kaya saludo kami sa inyong lahat. Pero bago natin simulan ang lahat, ngayon ay pinagdiriwang natin ang isa sa makasaysayang pangyayari sa ating bansa. At alam ko na alam naman ito ng lahat na ito ay ang EDSA People Power Revolution. Kung saan makikita natin na talagang nagtulong-tulong ang mga libo-libong Pilipino para ma-impeach ang mga bad government officials. Hindi lang yun. Makikita din ang nasimulan ng mga totoong may kapangyarihan ng mga tao at yung kanilang mga boses. Kaya Marianistas, totoong importante ang ating mga boses, lalo na sa ating mga pananaw at bumoto tayo ng tama. Maging kritikal at higit sa lahat ay i-educate ang ating mga sarili. Tama ka dyan, Lorraine. Kaya ngayon, kaming mga 11 youths ay nag-imbita kami ng mga controversial senators na tumakbo ngayong eleksyon. Dito natin makikita kung sila ba dapat ang ating iboto o tama ba na sila ang piliin ng taong bayan. Kaya maganda ng lahat para alamin at kilalanin ng mga controversial senators ngayong 2025. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. One of the government officials that has a political dynasty which is in Taguig. Senator Amy Marcos is also one of the authors of Republic Act number 11590. In 1986, she was sued by Archimedes Hernandez mother for the torture and murder of her son in Juan, having established political dynasty which in Ilocos North. Her father, Ferdinand Marcos Dictatorship, was deposed in the 1986 EDSA People Revolution. From Mary Bridgewater, Filipina television personality and politician currently serves as a member of the House of Representatives for Las Piñas since 2019. Also has an established political dynasty which is in Las Piñas. Her mother, Cynthia Villar, the author of the Lifestyle Education Law. Cynthia Villar, the author of the Rice Certification Law in 2008, she was served as the charged by the boundary of House of Representatives for Las Piñas since 2019 and also as established political dynasty. Mayor Victor Pagbuan, also known as Pula, fourth nominee of Brothers Party List, but a frontline individual, a good blogger, Filipino internet personality, has no political experience. Next is Manny Pacquiao, professional boxer and a senator at the same time, number one absentee in the Congress and no proposed laws and bills.
19 who will start its Oh, speech. madali. Lito Lam, Filipino actor, director, and politician, serving as a senator since 2019 and previously from 2004 to 2016. Philip Salvador, a Filipino film and television actor. In January 21, 2009, he became a bus driver. In 2006, he was convicted by a Las Piñas trial court for estafa and sentenced to 20 years in prison. Tito Soto is a Filipino politician, actor, entertainer, and actor who served as a 23rd Senate President from 2018 to 2002. He is involved in the Pepsi Paloma case. In 2012, Soto was accused of plagiarizing several passages. Bangkok Belaresa is a Filipino politician and retired police officer who is currently serving as a senator since 2019. Belaresa is among 5 people being considered as under suspicion as the ICC offers. The prosecutor continues to investigate killings under the Duterte administration. Bongo is a Filipino politician serving as a senator since 2019. He previously served in the cabinet of President Rodrigo Roa Duterte as special assistant to the president and head of the presidential management staff. Gibeon, who proclaimed himself as a appointed Senate is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. Producer, television presenter, and politician, serving as a senator since 2019 and previously from 2004 to 2016. He is involved in the pork barrel scam. On December 7, 2018, was the legal buyer of Whitney Villa of Thunder in the PDA scam. Again, please let's all welcome the candidates of 2025. Dito ako kasi kailangan ako ni Hana. Sige na. May error, may error, may error. We can maximize the pulp industry's potential as a revenue source. And it cannot be homework only. It has to be an environment that promotes learning in the classroom, outside of the classroom, in the homes, in the communities, and whenever they are in the Philippines. And I am Pia Cayetano. Thank you very much. Lasang ka. Yan. Hindi pa yung show. Sa aking palagay, ang unity ay talaga may tama na. Pero, Nakaka-crouch. Sige, go, go, go. may lamat talaga ang pagkakaisa. Pero sa palagay ko, yung mga principal, di naman na magulo eh. Yung magulo yung mga alpong dyan sa tabi-tabi. Yung mga demonyo, ahas, sa laylayan na palasyo. Talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng Snake Pit ang Malacanang. Nagulat lahat, pati tatay ko. Bakit ko daw sinabi yun? Ang lupit ko daw. Pero totoo naman eh.
Muli, ako si Ivy Marcos. Maraming salamat po. Talaga namang mas nakakabuti para sa mas nakakarami ang rice certification law. Ito ay nakakabuti para sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga consumers. And I am confident na magkakaroon tayo ng solusyon na ikakasiya natin lahat. Ako po si Camille Villars. Maraming salamat po. Nakadalawa ka doon! Ako, alam naman ng lahat that I have a very happy family life. So, I'm not in favor of divorce. Nakita ko po si Pastor Tibuloy. Mabait siya sa aming pamilya. Kaya nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako naniniwala sa Taray na naman! Ako si Cynthia Villar. Maraming salamat. Ayan na, ayan na, ayan na! Oni patsoy! Oni patsoy! Nagmula sa kalangitan, lumagabak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang diwata na mukhang kawatan. Base kasi sa naranasan ko, siguro naman maraming nakakita dito sa inyo sa social media kung paano ako makipaglaban bilang isang vendor. Nung nakita ko po ang vendor party list, ay hindi ako nakatubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat vendors. Na ang tanging hiling lamang namin ay ang mabuhay ng patas. Kahit wala po po ang political experience, hayaan niyo po muna akong bigyan ng pagkakataon. Gaya nga ng sabi ko, maitim man sa inyong harapan, masarap naman ang parisan. Muli, ako si Diwata. Enan, thank you. Anong pa ang magaling si Manny? Iniisabakan! Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakita sa panahon ng Marcos? Number 1 ang bansa natin sa ekonomiya. May number 1 ba ang bansa na korap sa ekonomiya?
Si Willie Yung yung ako dati. si Manny Pacquiao, ang bansa ko na ho. Sundok para sundok. Thank you. Yung press ID mo. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Englishan ako. Ang gagawin ko, Hepe! Pag binagay ako yung mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Dapat ganun lang para masaya. Muli ako si Willie Rubilla na tumatakbo bilang senador. Dagang salamat po. Kasi po, gusto kong patunayan sa hearing na ito na wala po akong kinalaman sa operasyon ng Pogo. At hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali dyan, magre-resign ako bilang isang senador. Ako si Lito Lapid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang totoo po, ang mga tao po ay nagsabi sa akin na tumakbo ko bilang isang senador. Ang mga helpless and hopeless po na talo sa akin tumakbo ko bilang senador. Nabang mo sila kay Buloy. Yun po ang nagbibigay sa akin ng lakas ng Diyos. Una, ang Panginoong Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So if ever po ano po ang mangyari, I will run as a senator. I will join the race and I will finish my race. Whether I win or not. Maraming salamat. Ako po, si Philip Salvador. Maraming salamat sa inyo. Baba. Tatatatan. Tatapat. Katapangan. Yan po ang aming daladala sa pagharap sa inyo. Alam po namin ang problema ng bansa at alam din po namin ang problema ng mga kababayan, lalo na po sa mga mahihirap. Alam po namin kung paano ito masusolusyonan. 24 years na po akong senador, I am tired of making law that are not implemented properly. Ako si Tito Soto, maraming salamat sa inyong lahat. Mas maganda siguro kung mag-anak tayo na maraming anak. Kasi para lumaki ang populasyon natin. At pag lumaki ang populasyon, mas marami ang maghahati-hati sa utang. Mas mababa ang utang natin. Ako si Bato de la Rosa, maraming salamat sa inyong lahat.
ng SONA up 26 hanggang 20. Anim na SONA. Tuwing binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang bago po. Ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation. Tapos ngayon, sinisisi nyo siya. Tapos ngayon, mag-isa na lamang siya. Tapos ngayon, hindi kayo nainabang. Ako, si Bongo. Maraming salamat sa inyong lahat. Pag tayo po ay nakahawak, kapag tayo po, ay na, guys, first time po kasi ito eh. Ito tayo eh. Kapag tayo po ay nakahawak, sorry guys, first time po kasi ito eh. Ilang gabi ako nagpuyat para sa script na to, di ko talaga kaya eh. Nakinig ako guys, pasensya na. Okay, everyone listen and quiet, please. Kapag tayo po ay nakahawak ng political power, gagamitin namin ito sa kaisa ng bansang Pilipinas. Na makikita nila ang leadership na inaarang na anak na walang korupsyon, division, away at kaguluhan, kundi bibigyan ko silang direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. Yan po ang aking na plano at ito po ang gagawin ko. Kung ito po ang mapagkakaloban sa aking amang makapangyarihan, ito po ang aking gagawin para sa inyo lahat. Muli, ako po si Kibuloy. Muli, ako po si Kibuloy, tumatakbo bilang senador. Maraming salamat po. Si Bong Revilla po ay isang mandirigma. Habang lalong nasasaktan, lalong lumalaban. Habang nadudugan, lalong tumatapang. At habang sinusugatan nila ako po'y lalong pumupogi niya. Ako po si Bong Revilla, tumatakbo bilang senador. Maraming salamat sa inyo lahat. Muli, palakpakan muna natin.
sa costume at higit sa lahat, sa pagbibigay ng aliw at aral sa ating lahat. Tama ka dyan, Ivan. Pinakita rin nila sa atin kung sino nga ba ang mga karapat-dapat iboto. Tama ka, Lorraine. Pero bago matapos ang lahat, meron akong isang mahalagang katanungan sa inyong lahat. Sila ba dapat ang ating iboto? Mag-isip tayo ng maigi. Kung gusto nating maglaho bilang isang bansa, ang dapat nating iboto ay mga candidates na walang political experience, plunderer, sang-ayon sa political dynasty, murderer, hindi maganda ang record, ang only political capital ay popularity, at higit sa lahat, may bahid ng korupsyon at ginagawa lamang na negosyo ang politika. Tayong mga kabataan, bagamat hindi pa tayo botante, ngunit tayo ay may karapatan na makiisa sa halalan. Sa pamamagitan ng ating boses na tutulong sa ating tumindig at gamitin upang maging instrumento para makatulong sa ating mga magulang, kapwa at kaibigan na maging mapanuri sa darating na halalan. Kaya't mga kabataan sa panahon ngayon, mahalaga ang may alam at maging mulat sa mga nangyari sa ating paligid. Dahil ang matagal ng mulat ay hindi na muling bibigyan. Ang gobyerno ay may kapangyarihan na baguhin ang ating mga buhay. Ngunit tayong mga Pilipino ay may kapangyarihan na magbago ng gobyerno. Noon ang mga senador na naihahalal ay may sapat na kakayahan at may moralidad sa pamumuno at itaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng ating bansa. Ngayon, karamihan sa mga tumatakbo ay walang sapat na kakayahan para mamuno, madaming criminal records, corrupt, tax evaders, diktador, artista lang ang credentials sa pagtakbo, at higit sa lahat, hangad lawa ang kapangyarihan, imbis na ang kapakanan ng nasasakupan. Yan ba ang mga nais ng ibotong leader? Sila ba ang magbibigay ng liwanag sa atin? Tama ka naman, Lorraine. Sabi nga ni former Senator Million Defensor Santiago, dapat ang politiko ay college graduate. Hindi ka pwedeng maging pulis kung hindi ka college graduate. Hindi ka pwedeng maging hepe ng pulisya kung hindi ka abogado o may master's degree. Bakit ang mga miyembro ng Kongreso, pati na ang mga nasa Malacanang ay walang ganoong kwalifikasyon o katangian sa ating saligang batas? Dapat pantay lang. Kung ang pulis ay nangangailangan ng college degree, dapat ang kandidato para sa Pangulo at Senador ay mayroong college degree din. Kaya tayong mga kabataan, kahit hindi pa tayo botante, meron pa rin tayong karapatan na ipaglaban ang tama dahil hindi lang ang bansa natin ang nakasalalay dito, pati na rin ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya Marianistas, sabihin ninyo sa inyong mga magulang, kaibigan, ng mga botante na bumoto ng tama at bumoto ng senador na talagang maganda ang credentials at record. Dahil alam ko na pagod na ang lahat sa hindi magandang pagpapatakbo sa ating pamahalaan. Sana'y alam pa rin natin ang kwento ng EDSA. Lagi natin tandaan na minsan may mga kababayan tayong ipinaglaban ng ating kalayaan. Ingatan natin ito, gamitin sa matalinong pamamaraan. At wag kakalimutan na this administration has been slowly erasing EDSA revolution in our history. The administration that was once ousted from power, EDSA revolution served as an epitome of demonstrating democracy, the heroism of the people who fought for our freedom from a dictatorship should not be forgotten. Kaya muli ako, si Ivan Gonzalez. At ako naman, si Lorraine Sikan. Kami ay isang Marianista na mulat at may paninindigan. Maraming salamat po sa atawan ng lahat.